Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. The secret to saving and building your future, become your own financial educator. And sobrang nakatulong sa akin tong libro na to, no, na dati natutunan ko lang sa seminar na may bayad, pero ang ganda, no, kasi nalagay na siya sa libro, 'di ba? So, marami siyang content, no? Mula sa pag-uusapan natin ngayon, yung introduction and chapter 1, hanggang sa ano yan, no? Hanggang sa may FAQs din, no? So, I hope may libro tayo, no? I hope may libro tayo nito lahat. Kung wala, meron tayong ebook sa portal. Ayan, so, introduction pa lang, sobrang ganda na, no? When it comes to securing and saving their future, many good people fail. 'Di ba? So ako, naisip ko rin, hindi naman ako pasaway din, no? Pero hindi naman pala sapat na mabait ka lang, no? Kailangan talaga intentional ka sa mga ginagawa mo kung gusto mo maging successful. And nung first attend ko ng convention sa IMG, isa sa reason ba't gusto kong umasenso, yung narinig ko kay Brother Bo Sanchez na kung mabait ka naman, 'di ba? Why not magpayaman ka? Palaguin mo yung pera mo kasi ang hirap naman na yung may mga masasamang intention, ang yayaman lang. Tama ba? So sabi ko, oo nga, no, importante talaga tayong mga mababait. Kung sa tingin mo mabait ka, good person ka, why not prosper, no? And then become a blessing to others. Many hardworking people fail. Many smart people fail, no? Sino dito may full-time job? Paki-chat niya dyan, 1, 'di ba? So, ako po more than 7 years na rin ako nagtrabaho as accountant. And talagang hardworking, no? Pag sinabing magtrabaho, trabaho talaga ako. Kaya at the age of 26, na-promote agad ako na manager, no? And hindi ako ganun ka-smart, pero i-categorize ko yung sarili ko na talagang pag binigyan ako ng trabaho, tatapusin ko talaga yan at mas maaga pa, no? So talagang binibigay natin yung best natin sa ating trabaho, pero hindi pala sapat din yun na masipag ka lang, 'di ba? Kaya nga nakikita ko rin that time dahil nagko-commute ako, ang dami rin na jeepney driver, tricycle driver na kahit matanda na, masipag naman sila, no doubt, no? Pero walang ipon or pwedeng baon sa utang, no? So hindi sapat 'yan na masipag ka lang. Many young people fail, no? Ang daming mga kabataan, syempre hindi pa priority ang pag-iipon kasi iniisip mahaba pa yung time, no? Pero kung bata ka na nandito ka ngayon, no, nasa 20s ka pa, no, sobrang blessed ka. Kasi importante pala 'to, no, na nag-iipon tayo from the first day pa lang na nagtrabaho tayo, no? So wag nating i-delay 'yan kasi sobrang importante ng time pagdating sa pag-iipon. Kaya nga many old people fail din. Marami ba tayong kakilalang ganito na kahit na nag-retire na, no? Wala pa ring ipon or umaasa sa mga anak, no? So mahirap 'yan, no? Tinignan ko na 'yung sarili ko, no, 20 years from now or 30 years from now. Sabi ko ayokong maging pabigat sa anak ko by the time na magre-retire na ako, no? So lahat tayo magre-retire, kaya dapat lahat tayo may retirement planning, no? Paki-type nga po, plan. Many teachers fail. Hindi porket teacher ka, alam mo na lahat, 'di ba? So, ako frustrated teacher lang po ako, no? Pero ang sarap pala magturo ng about sa pag-iipon kasi ikaw mismo, pag teacher ka, tama ba? Ikaw yung unang natututo 'di ba? So, ikaw muna unang nag-a-apply ng mga natututunan mo. And yan, kailangan pati teacher turuan din nating mag-ipon. And regardless kung ano po yung background natin. Ayan, many engineers and doctors fail. So kahit professional na kagaya ko,
pwede pa ring mag-fail. Ako nga po, accountant eh. So imagine niyo, ah, lahat ng item ng asset, pinag-aralan namin yan sa school. Lahat ng klase ng liability, pag-compute ng net worth, alam namin yan. Even bank reconciliation, maraming technicalities po, no? Pero sabi ko sa sarili ko, ba't ganun? Parang company lang yung kabisado ko yung financial statement. Yung sarili kong personal finance, hindi ko na ma-manage ng maayos. No? So, hindi porket professional tayo, okay na tayo. Hindi porket nakapag-aral na tayo, wala na tayong problema sa pera. So, importante pa rin, meron pa rin tayong financial education. Many end up retiring without enough savings. Ito talaga yung hindi natin binibigyan ng priority yung pag-iipon, no, or paghahanda para sa ating retirement. Kasi nga naman, ang dami talagang gastusin. Tama ba? So, kailangan talaga start tayo sa education and then disiplina po. No, pakitype nga po disiplina kasi walang taong umasenso ng walang disiplina. No? These people don't set out to fail, no? Wala naman taong nangarap na pumalpak sa buhay. Wala naman taong nangarap na wala siyang retirement fund. No? They do because they fail to plan and manage their personal finances. They lack, pakitype nga po, financial education. So, pwedeng honor student ka, ang galing mo sa school, pero pagdating sa totoong buhay, no, pwedeng baon ka sa utang. No? So, lahat po tayo kailangan ng financial education. No? Even the security guard, even po yung mga OFW, lahat po yan. Lahat tayo kailangan may guide. So, ano ba yung mga mindset natin pagdating sa pera? No, many people believe that financial education is only for the wealthy. No? So, dati po nung dahil sa squatter po ako natira more than 20 years, sabi ko parang never ako magkakaroon ng kotse. Kasi sabi ko, pang mayaman lang pala yan, ang mahal. 'Di ba? So, kasi nga iniisip natin, dahil sa sitwasyon natin, wala na tayong chance na magkaroon din ng asset kagaya ng mga mayayaman. No? So, mindset lang pala yun, no? Kasi iniisip din natin, many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. No? So, na-mindset lang tayo na pag kailangan mo pag-aralin sa magandang school ang anak mo, iutang mo yan. Tuition fee, iutang mo yan. Pasukan na eh. No? Or kung gusto mo ng bagong sasakyan, bagong house and lot, iutang mo yan. No? Yung mga pangarap mo. Pero pwede pa lang hindi utangin. No? Kailangan lang talaga may proper financial planning and execution, syempre. Some say that because they are poor, they don't need to save. Parang nawala na tayo ng pag-asa, 'di ba? So one of the greatest discoveries of the 20th century is that you can change your life, no, by changing the way you think. Pakitype nga po mindset. Yan. So yan po yung isa sa mga nabigay sa akin ni IMG, no? Noong 2012, nung nag-start pa lang ako dito sa IMG, babaguhin ko lang pala the way I think. No? May difference na yun. The way I use my spare time, the way I spend my money, no? So, dun pala nagsisimula yun. And then, meron talagang wordings dito na urgent need for financial education. So, lack of knowledge and understanding about personal finance is causing a lot of Filipinos to lose money and retire poor. So, again, walang pinipiling best time yan. The fact na you are here, nakikinig ka, so it's not an accident. Importante talaga, bigyan natin ng oras, ituloy-tuloy natin yung pag-aaral. And of course, 10% lang yan. 90% kailangan may execution talaga. No? So, it also destroying relationship. Relationships statistics show, no, that 90% of marriages are broken because of a financial problem. No? So, marami pong
nag-aaway at naghihiwalay dahil po sa problema sa pera, no? So kami po mag-asawa since bago po kami nagkakilala, pareho na po kaming nag-iipon, nag-i-invest, no? Pareho din po kami nag-attend ng mga seminar. Never po kami nag-away na about sa pera, no? Kasi importante pala 'yun na disiplinado ka, no? Tapos may planning kayo sa family kasi ang usual po na nakikita natin ngayon, 1 year, no, ang preparation for the wedding. Ang nakalimutan, yung after the wedding, yun ang pinaka-importante. Yung life nyo, no, after ng wedding day, no, yung para sa education ng mga bata, para sa budgeting natin, no, yung paano yung income nyo mag-asawa. So lahat po 'yan. Um, Kailangan talaga lahat tayo is nagbibigay ng time. Kahit po 1 oras, no? So sa mga may asawa po dito or kung may boyfriend, girlfriend ka pa lang, matetest natin yan, no? Kahit 1 oras upuan nyo yung pagpaplano sa financial, no? Kasi kami mag-asawa, nagsimula kami sa notebook, sinusulat namin lahat ng gastos namin. Ngayon, medyo dahil kahit nasa labas gusto mag-update, so meron din kaming Google Sheet para doon namin i-encode lahat ng gastos. Okay? So para alam namin magkano kinikita, magkano lumalabas. Kasi dalawa lang po yan. Kailangan monitor natin lahat. So we at IMG want to prevent all this from happening. Yung nag-aaway ang pamilya, kapatid mo, nag-aaway kayo, no? So we want to change this. Meron tayong 30M by 30 financial literacy campaign. Ito yung target nating mag-educate ng 30 million families by the year 2030. So ngayong ngayong August, no, naging 9 million plus na yung na-educate natin. So through this book, we want to educate millions of Filipinos to create wealth for their families and build a good future through financial education. Ayan, no? Meron palang saving the right way and there is saving the wrong way. No? So dati ganyan po ako, saving the wrong way. Basta masaya na ako, may passbook ako. Yan. So many people do not realize it, but they might have been saving the wrong way. This book will show you how to do it right. So everyone deserves to be educated. Ito yung nagustuhan ko sa company. Lahat pwedeng matuto, lahat pwedeng magkaroon ng chance na mabago talaga yung personal situation natin at mag-level up. Paki-type nga po, level up, 'di ba? So the difference between wealthy people and average people is that the former takes the time to invest in knowing how money works, no? So pag kasi tayong nasa middle class or poor, medyo nauubos yung oras natin sa entertainment. And yung wealthy people, talaga yan, inaaral nila paano ba yung investment, paano ba how money works. So we believe that the poor or average person also has the right to become wealthy with the proper information and guidance. So yan, no, mag-thank you po kayo sa nag-invite sa inyo at nagdala sa inyo sa IMG kasi sobrang ako po, no, isa po ako sa mga product ng IMG na kung wala ang IMG siguro hanggang ngayon nasa 8 to 5 job pa rin ako. Baka pwedeng baon din ako sa utang, 'di ba? Wala rin akong pundar, no? So dahil sa IMG, po talaga, nagbago po yung mindset ko, nagbago yung even yung sa business, hindi po ako marunong mag-business dati. So dito natuto po ako mag-business. So financial education is the key to saving a person's future. However, many think that it's only for the rich, that only they deserve financial education. So through this book, we can help the financial industry educate Filipinos on a massive scale. So again, pakitype nga po everyone. Lahat tayo binibigyan ng chance ni IMG matuto.
And our mission is our journey as financial educators started when we realized that the importance of having the right financial products and solutions that we can apply in our own lives. So alam niyo po, bago ako napunta sa IMG, mahal na insurance yung nakuha ko. Kasi yan, wala akong proper guidance, no? So we also found out that our families and friends needed to know the same information. So tama naman, no? Kasi nung nag-attend po ako ng financial seminar, una ko pong shinare yung mga kapatid ko. Kasi sabi ko, ang hirap naman no, nag-iipon ako, marunong ako mag-invest, tapos sila hindi sila marunong, wala silang guide, 'di ba? So with proper knowledge, everyone can make the right decisions, take action, and achieve the desired results. So yun yung maganda sa IMG, no? Tinuturuan tayo, ginaguide tayo sa financial, meron na ring execution. Ibig sabihin, may mga financial products na rin na pwede nating pagpilian kung ano yung kailangan natin. And may business pa, no? Kung kulang yung naiipon mo, kung baon ka sa utang, may career na pwede kang gawin. The secrets we learned in creating wealth for our families, we also shared to our friends. So make sure lang no na kung nasa IMG na tayo or kung natuto na tayo kahit papano, no, hindi naman sobrang expert na agad, no. Basta make sure i-share natin. I-share mo sa pamilya mo, i-share mo sa best friend mo, i-share mo sa office mate mo, 'di ba? Eventually, we realized that everyone needed to know about how to save the right way. Kasi kung maraming naturuan about personal finance before pandemic, sana wala masyadong namumroblema sa pera. Tama ba? Yan. So our goal is to make financial education available to everyone, regardless of status and professional background. So in this book, we will share with you a financial planning strategy that is simple, clear, doable, and easy to understand. No? So may mga naatinan na rin po akong seminar. So ito po talagang IMG, dito lang ako natuto kahit dun sa komplikadong mga insurance. Matututunan po natin yan sa workshop 2 na napakasimple lang pala. No? So we want the book's message to enable and inspire all Filipinos to become wealthy. Yan. So pakitype nga po, wealthy, 'di ba? So may chance po tayong umasenso basta may gagawin po tayo. We want to make sure that no family is left behind when it comes to saving their future through financial education. So yan, no? Kung OFW ka, importante, no? Hindi lang puro padala. Kailangan ma-educate din natin yung pamilya natin kasi hindi naman habang buhay malakas tayong kumita, hindi din naman habang buhay may kontrata tayo sa abroad. So, importante, may disiplina rin yung pamilya natin sa paghawak ng pera. Financial education made easy, no? May saying na plant what you want to harvest. If you want to harvest mangoes, plant mango tree. Hindi naman pwede mamunga ng santol, di ba? If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. However, if you want to harvest money, then learn to plant money. No? So, kahit na 10% pa kinikita ng mga investment, kung wala kang nilalagay, zero din yan. Tama ba? So, kailangan talaga kahit na pa 20-20 yan, simulan mo talaga. Okay? We want to inspire you to become your own financial educator. Thus, we remove the complexities and made the basic financial concepts in this book simple and easy to understand. So, yun yung nagustuhan ko sa IMG. Kahit na hindi ka nakapag-aral, high school graduate ka, maintindihan mo, no, yung savings, investment, and even the business. You must be educated about personal finances so you can decide for yourself what you need. So ako po kasi, nung unang nakuha kong insurance, mahal pala yun kasi nga natuto ako sa IMG. So kung nag-aral lang talaga ako, makakakuha pala ako ng mas murang insurance na kung ano lang yung kailangan ko, hindi siya complicated, 'di ba? So when you are equipped with knowledge, no salesman can offer you any complicated, overpriced, or undervalued financial products. So, ang nakuha kong insurance noon is, I think, ang binayaran ko is
almost 39,000, no? And then, ang insurance ko, 800,000 lang. 'Di ba? So, I think ang na-charge sa insurance ko is more than 20,000 for that coverage. Pero dito sa IMG, mga around 6,000 lang siguro yun. 'Di ba? So, yun yung overprice pag kulang tayo sa financial education. Ultimately, what we hope for is that through financial education, you will buy and own a product because you understand its purpose. So ako po, yung unang policy ko, hindi ko talaga naintindihan. Ang gusto ko lang talaga ma-insured ako dahil that time ang parents ko po yung dependent ko. So yun lang. Pero dito sa IMG ang ganda kasi mag-attend ka muna ng workshop and then pag naintindihan mo, 'di ba? Alam mo na yung kailangan mong product, 'di ba? So sabi ni Bill Gates, if you were born poor, it's not a mistake. But if you die poor, it is a mistake. So yan, katamaran na yun, no? Talagang walang nagbago sa buhay natin. Lalo na kung nasa IMG na tayo, no? Kung 5 years ka na sa IMG, dapat, ano na yan, no? Kahit papaano, nakabuild ka na ng iyong asset. Kasi ibig sabihin, kung wala masyadong pagbabago sa ating personal finance, ibig sabihin, wala tayong ginagawa, wala tayong execution. Nobody should be more interested and invested in your financial future than you yourself. Pakitype nga, ikaw, di ba? So, ikaw, ibig sabihin talaga, walang ibang mag-iipon para sa iyo eh. Di ba? So, naisip ko rin yun eh. Yung kapatid ko, hindi naman ako pag-iipunan yan. Uutangan pa nga ako niyan. Di ba? So, ikaw talaga, no? Kahit yung boss mo, paborito ka, hindi naman niya mag-iipon para sa iyo eh. So the government or your employer will not do it for you. It's your own responsibility to learn the simple rules of how money works. Understanding it is part of taking care of your family. No? Sa school, gusto natin na perfect yung anak natin, may honor, 'di ba? Pero we as a breadwinner, as a parent, no, ginagawa ba natin yung best para sa family natin? Kasi yung pag-iipon na ganyan, yung sacrifice na makaipon ka every payday, every month, yan yung talagang pagiging responsable, 'di ba? Financial education and discipline can help you become wealthy. You can do it. You can control and save for your future. So, again, no, titignan natin dito, dalawa yung nakalagay. Mag-aral ka, education, and pag natuto, discipline, no, action. A gift for every Filipino. We wrote this book because we want everybody to be properly equipped to manage money. To the many people who want to help their own families and relatives but have no courage to talk to them about financial education, give this book as a gift. With this book, we hope to change and save lives. So ngayon, no, magbibigay na naman ng 13th month yan or marami na namang sale kasi malapit nang mag-bare months, no? So, ito yung isa sa mga best gift na mabibigay natin sa ating loved ones kasi ang financial education, lifetime ang ano niyan eh. Lifetime ang reward niyan kapag natuto yung kausap nyo, yung loved ones natin, no? Ayan, introduction pa lang po yun. Pakitype nga po dyan, concept. So, chapter 1 is getting to know the basic financial concepts. Financial concepts and solutions may not be the most exciting subjects to learn about, but with discipline and patience, you can understand the fundamentals and appreciate their importance. Dati, no, okay naman yung buhay natin, no, kasi dati, pagka tapos ko ng full-time job ko, no, pag uwi ko, puro nood lang ginagawa ko. Yan, so nag-games din po ako dati. And kapag weekend, syempre pag may sweldo, syempre punta ng mall, 'di ba? Pagka wala, edi bahay lang muna, nood-nood ng mga Korean novela, 'di ba? So,
okay, exciting, 'di ba? Pero etong pagdating sa mga training, financial seminar, parang boring talaga siya, 'no? Pero kung titignan mo, ito yung pinakaimportante, 'no? So, pakilagay nga po diyan, boring, 'no? 'Di bale na maging boring, basta aasenso naman, tama ba? 'Yan. So, lahat po na makikita niyong mayaman, meron silang mga boring na meeting. Kasi diyan po sila aasenso at mag-grow yung asset nila. Knowing the basic financial concepts is the beginning of building a solid financial foundation. So, financial independence is not only a dream, it is a priority that every person should aim for. So, again, rather than isipin mong imposible siya, 'di ba? Yung may mga goal ka kahit nalampas na ng 6 months, 'di ba, ngayong taon, kailangan lang talaga tayong intentional, 'no? Priority lang talaga. Kasi yung ginagawa natin, ito yung base sa priority natin, 'no? Kung nag-e-excuse kang wala kang time dito, ibig sabihin hindi mo priority yung financial mo. Okay? So take control of your future by learning how to make money. So alam nyo, dito tayo nag-stop sa make money. No, kala natin okay na tayo, may trabaho naman tayo, kumikita naman tayo kada kinsenas or every month. OFW naman tayo, may kontrata. Pero ito yung nakalimutan natin, mag-save, mag-invest para mag-grow yung pera, mag-build ng asset, iprotektahan natin, magkaroon tayo ng insurance, yung mga asset natin, pinoprotektahan natin, no? So, ito yun. Kailangan mag-proceed tayo sa level 2, pataas, no? No one else will do this for you. Okay? So, again, hindi sapat na kumikita ka lang. Kasi pwedeng kumikita ka ng 100,000, pero ang gastos mo, 90,000. So, talo ka pa nung mas maliit ang kinikita sa'yo, pero mas malaki na iipon at napapaikot niya sa asset niya. So, ito yung tinatawag nating strong financial foundation. Isa-isahin natin yan. Bakit ba kailangan magsimula ka sa baba? Kaya nga foundation, no? Kasi usually, kagaya ko, gusto ko lang talaga matutong mag-invest. Yan lang. Kasi ito naman yung nakikita natin na ginagawa ng mga friends natin or nakikita natin sa social media. Pero pag tinignan mo yung holistic, no, parang sa health, uh, kailangan kumpleto siya. No? Yung alkansya. For me, ito yung tinatawag kong matibay na alkansya. So first, you must have proper healthcare coverage in the event of serious health problem or sickness. Pakitype nga po healthcare. Yan. So isa rin po yan sa mga sinimulan ko noong 2012. Finalo ko lang yung tinuturo sa IMG na Financial Foundation. So bakit ba? Kasi both of these can greatly affect or upset a person's financial stability, especially during old age. Statistics shows that 90% of personal bankruptcies are due to unexpected and unforeseen illnesses. So pwedeng yung mga napundar natin, mawala yan sa isang sakit lang. Kaya malaking bagay na may healthcare ka kasi pag may healthcare ka, may health card ka, may discount yan, mas iba yung rate ng may card sa wala. Okay? So, pagka nagkasakit ka, wala kang healthcare, kukunin mo lahat yan sa investment mo. Okay? Wala kang discount. So, second, you must have proper protection in the event of your premature death. So, importante yan, no? Especially kung breadwinner ka. If this happens, then you have instant money to pay off any responsibilities and liabilities left behind. Pakitype nga po, breadwinner, kung kayo po ay breadwinner. So again, ako hindi ko naintindihan yung pasikot-sikot or complexities ng insurance. Basta ang naintindihan ko lang, that time na first na kumuha ko na insurance, gusto kong pag may nangyari sa akin, may marireceive na instant money yung aking parents na sila yung dependents ko that time. So third is manage and pay off all your bad debts. No, ayan, gupitin talaga, no? Literal na yung iba ginugupit nila yung credit card nila kasi hindi nila maiwasang mag-swipe, 'di ba? Tapos ang dami nilang credit card, ginawa ng wallet yung limit, 'di ba? So talagang ano 'yan, didisiplinahin talaga natin yung sarili natin.
Fourth is set aside 3 to 6 months of your income to deal with sudden changes in the job or business. This is also to pay for unforeseen accidents or repairs. Nung nag-transition ako no from being an employee to employer or business no, ang sinave ko is equivalent sa 1 year na emergency fund ko. Okay? So kung plano nyo mag-transition from being a employee, tapos gusto mo nang mag-business full-time, no? Hindi yan pwedeng wala kang ipon, di ba? So, kailangan meron kang, for me, no, dito kasi 6 months, no? Pero dahil nga mataas na ngayon ang bilihin, pwede ka rin magkasakit or malugi sa negosyo. So, importante, meron kang 1 year emergency fund. So you should consider your healthcare and protection as a priority. No? Bakit kaya? Even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. So getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. Paki-type nga po best, 'di ba? Kasi alam niyo po, minsan iniisip lang natin yung mga tangible, excited tayo mag-invest sa lote, sa kotse, kasi ito yung mga tangible, nakikita. Pero importante rin po yung mga hindi nakikita na investment, no? Like healthcare and life insurance. So likewise, if you experience an emergency but your money is tied up in some investments, how could you deal with the sudden unexpected expense? So ito yung sinasabi natin na pag may nangyari sa'yo na aksidente ka, malaking bagay na may health card ka magagamit. Okay? So if your money was not tied up, then it could have been used as your emergency fund. So kailangan din na emergency fund kasi kagaya nitong pandemic, no, may naturuan tayo na minimum wage earner lang naman siya. So nagpasalamat siya sa akin kasi buti ma'am naturuan mo kung mag-build ng emergency fund dahil pwede ako mawalan ng trabaho or magtanggalan dito sa company. So at least meron daw siyang na-build na 6 months to 1 year na emergency fund. So worse, if you have an emergency and you have no savings or emergency fund, then you may have to apply for debt. So again, ito naman yung nagiging solusyon natin, 'di ba? Yung utang. Pero actually, mas lalo tayong hindi umaasenso dahil may interes ang utang natin, nagkakapatong-patong na, nai-stress na tayo. Actually, nagkakasakit na rin po tayo pagka talagang lumaki na yung utang natin. So a strong foundation will result to you having sturdier and resilient finances that can withstand any money-related storms, tornadoes, and earthquakes. Di ba? Ang sarap nung ganun, no? Na kahit na anong pandemic yung dumaan, hindi ka mamomroblema sa pera. So, yan kapag na-build mo yung strong financial foundation mo. So again, start with healthcare and then life insurance or tinatawag nating protection, eliminate debt, emergency fund, and last na yung bubong, yung investment. Ayan. So medyo, syempre, pagdating sa pag-iipon, pag-i-invest, wag tayong maiinip. Kasi sabi nga, parang bamboo tree yan. No? Alam nyo ba, pagka nagtanim ka ng bamboo, no sign of hope for 5 years, no? Sobrang tagal niyan tumubo, hindi kagaya ng ibang plants or trees, no? After 5 years naman, it breaks the ground. So, nagsisimula pa lang siya tumubo, pero in 6 weeks time, it will grow to more than 90 feet. Pakitype nga po bamboo para hindi natin makalimutan. So, pag naiinip ka, no? Isipin mo lang yung bamboo. Nagtatanim ka ng bamboo. Kasi, imagine ako, nag-iipon ako since 2008. No? So, syempre, nagsimula ako sa 2,000 pesos per month. 'Di ba? Tapos, ang liit lang nun. Bago ako magkaroon ng ipon na 10,000, parang ilang buwan din yung inantay ko. 'Di ba? So, lahat naman nagsisimula sa maliit. Basta importante, dinidisiplina mo yung sarili mo. Tapos, compounding po yung effect niyan. Okay?
Ayan. So, of course, ang gusto natin, yung peace of mind. Okay? Kasi dito lang naman tayo nag-start lahat, no? May utang, tapos may konting investment. Medyo kung titignan nyo yung financial foundation, yung bahay, medyo hindi matibay, no? Kaya nga sabi, weak foundation, nagwo-worry ka. So, gusto natin is mag-improve, no? Magkaroon tayo ng peace of mind kapag ito unti-unti nating nabibuild. Okay? So, ito, no? Sobra. Imagine natin to, no? Meron kang 6 million na investment. O, 'di ba? So, 6 million, ito yung kung kumikita ka ng 25,000 per month or 300,000 per year times 20. Kasi kung titignan nyo yung tinuturo ni Sir Noel, isa sa mga mentor natin dito sa IMG, kung gusto mo talagang yung retirement fund mo or investment mo ay talaga magbibigay sa'yo ng secure na passive income times 20 ng annual income mo. 'Di ba? So, yan, 6 million kung kumikita ka ng 25,000 per month. And then ito, nasa 6 months emergency fund, wala kang utang, o 'di ba? Tapos, meron kang times 10 ng iyong income, annual income. Ito naman yung sapat na protection or life insurance, and meron kang healthcare na 1.5 million. O 'di ba? Bukod sa nagta-travel ka na, hindi mo problema yung healthcare mo kasi may fund ka for that. No? Tapos of course, ang pinaka-focus natin yung cash flow. So, mangyayari itong mga to sa taas, mapupuno natin yung alkansya natin, malalagyan natin to ng tuloy-tuloy kung maganda yung cash flow natin. Pakitype nga po, cash flow. Again, it will take time, no, to build our solid. Kasi solid yung binibuild natin eh. Trees don't grow big overnight, no? Kailangan talaga long term, no? Long term discipline and patience. No, it takes of financial execution and discipline. It takes long term relationship with IMG. O, 'di ba? Napakalaking tulong po na nasa IMG tayo and may community tayo of savers, investors and entrepreneurs kasi kung sino kasama mo magagaya ka eh, no? So, wag ka nang lumayo sa community. Dapat align ka dun sa community para magaya ka rin. Ayan. So, ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko sa IMG, yung wealth formula. Kasi kala natin, puro pera-pera lang ang wealth, no? Importante rin yung time. Kaya nga yung iba, pag hindi mo naintindihan to, saka na lang, no? Saka mo na lang start, no? So, importante rin po yung time. Rate of return, no? Kung magkano kinikita ng pera mo, importante rin yan. And, syempre, i-consider mo rin yung inflation and yung tax. Yan po yung tinatawag na wealth. Dapat alam mo yung kakampi mo, ito yon, positive, at alam mo din yung kaaway ng pera mo. Okay? Ayan. So, money talk, strategies of the wealthy. Favorite ko rin po to, no? Kasi ito talaga yung, titignan mo lang, no? Ano yung ginagawa ng mayaman? Ano yung ginagawa ko? Align ba dun sa ginagawa nila? Kasi kung hindi, ibig sabihin yung ginagawa mo, yung ginagawa ng middle class, no? So, i-adjust mo para the same result ka sa mga wealthy. So, most people spend money and save what is left. O, ganito ka ba? Di ba? Pagkasweldo mo, kagaya nung nitong week, sumweldo tayo, di ba? So, ano bang inuna mo? Kasi ang mga mayayaman, wealthy people save money and spend what is left. So, una yung savings. Pakitype nga po, save. Kasi yan po yung priority natin. Regardless kung sobrang liit lang ng amount niyan. Okay? Ito pa, most people consider healthcare and insurance as an expense. Naku, kukuha pa ba ako ng healthcare? Mura lang kukunin ko kung kukuha ako kasi expense lang yan eh. Pero wealthy people consider healthcare and insurance as an investment. Diba? So, titignan nyo po yan. Sa patay, no? Pag malakas po yung iyak, diba? Ibig sabihin walang iniwang insurance, walang savings, utang yung iniwan, no? Pero pagka naka-move on agad, ibig sabihin malaki ang insurance niyan at may ipon po yung namatay. Okay?
So most people work hard for the money. Ayan, ganyan din po ako dati, no? Trabaho lang ng trabaho kasi may energy, sumasweldo naman, napopromote naman. Pero ito yung kailangan din nating tignan. Wealthy people let money work for them. Pare-pareho naman tayo may 24 hours pero ba't mas mayaman yung iba? Kasi naman pala may asset sila. No? Pakitype nga po, asset. Pag wala kang asset, walang maning nagtatrabaho para sa'yo. So the difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. Yun lang pala, no? Again, keywords, think, mindset, di ba? And planning. Okay? Ayan. So, next concept natin, isa sa mga basic pero sobrang powerful is the X-curve concept. So, again, kaya siya tinawag na X-curve kasi may line of building wealth. Ito po to. Line of wealth. And kailangan tatandaan natin itong dalawang line na to. Yung isa, line of responsibility. Ito, kailangan mapababa naman natin to. No? Ayan. So, pag bata ka, understandable naman yan na wala ka pang wealth, no? Pero, pag medyo 10 years ka na, 20 years ka na sa company or nagbe-business ka naman dito sa IMG na 5 years, 10 years na, medyo dapat tumataas na to, no? Yung ating wealth. Okay? Kasi, by the time na tayo ay matanda na, pwedeng hindi na tayo tanggapin sa trabaho or wala na tayong energy to earn. Okay? So, yan yung goal natin, ma-build natin yung wealth natin. And every time you increase your wealth, nababawasan yung responsibility natin. No? Yan. So sabi nga dito, as your children grow up and your mortgage matures, you reduce your debts. The level of your responsibility then decreases. So syempre, sa una, no, nagkaroon kayo ng pamilya, kailangan mong pag-aralin, 'di ba? So may mga utang ka, so dapat 'yan nababawasan 'yan, no? Habang tayo ay tumatanda. So magiging less responsibility na. So sabi nga dito, more wealth, mas malaki ipon, less responsibility. Every peso you save, reduces din yung responsibility mo. So, eto yung may time kasi na bata ka pa tapos paano pag may nangyari sa'yo, 'di ba? So, something happens to you unexpectedly, leaving your spouse with 2 children to raise by himself or herself. Can your spouse support your 2 children? 'Di ba? So, eto naman, dito papasok yung protection. Kaya tinuturo natin sa IMG Holistic, hindi lang puro passive income, kailangan lang meron kang retirement. So, tinitignan din natin na paano pag wala ka pang ipon, kailangan mo ng protection to protect your family from financial loss in case na nawala ka na sa picture. So, tinitignan dito na pagka, kunwari, nag-compute tayo na 5 million pala yung dapat na insurance coverage natin, which is, para alam natin, no, ang sapat na insurance na kinocompute natin is times 10 ng annual income natin. Okay? So, dito, na-compute natin, for example, 5 million ang kailangan mong life insurance. So, sabi dito, that means that you need 5 million worth of protection while the actual cash is not yet available. So, kung wala ka pang savings na 5 million, magre-rent ka muna sa insurance ng 5 million. Yun. So, with 5 million life insurance coverage, your spouse will be able to have enough cash or money to raise the children in case you are gone. So, malaking tulong ba yan na may 5 million tayo may iwan sa family? Pakitype nga po, yes. 'Di ba? So, ang life insurance po kasi parang nag-elevator ka. Wala ka pang sapat na ipon. So, pag may nangyari sa'yo, may instant money marireceive yung family mo. So, nagkaroon ng instant savings. And then, dito, sinasabi dito, kung ang responsibility mo, 5 million, like, kailangan mong pag-aralin yung anak mo, di ba? Or may binabayaran kang bahay.
So, 5 million yung goal. Kung may ipon ka ng 1 million dito, 4 million na lang responsibility mo. Kung medyo lumaki na yung ipon mo, 3 million na, 2 million na lang responsibility mo. And ang goal is, magkaroon ka talaga ng 5 million na ipon, asset, or cash. Okay? Para maging zero out na yung responsibility mo. Ayan. So, ganun din, no? Kapag tayo ay, sabi nga dito, kapag tayo ay kumuha ng mortgage, no? Para sa bahay natin. We are not the homeowner talaga. Kasi, you don't own the home, the bank lender does. You own the mortgage, which is your responsibility. So, kala natin asset, pero dahil utang, responsibility pala siya, liability pala siya. So, sinasabi lang dito na kailangan bayaran mo ng mas maaga, no, yung iyong utang para hindi ka mahirapan, mabilis mong ma-zero out yung responsibility mo. Ayan. So, again, pag may utang tayo na 3 million, for example, ang goal niyan, ma-paid off mo, no? Para hindi mo ipapamana yung utang sa pamilya, no? Hindi mo ipapamana yung burden. Ang maganda dito, mapamana mo talaga asset. Okay? So the X-Curve provides a clear approach for building your financial foundation. You'll be motivated to save, invest, and accumulate your assets faster so you can reduce your debt, mortgage, and liability sooner. So kung sino po man may utang ngayon, malaki responsibility, wala pang masyadong sapat na ipon, like may mga OFW po gusto na talaga mag for good, kaya lang may mga utang tayo or talagang wala pang malaking ipon, hindi alam kung saan magsisimula. So, gawin niyo po itong business, yung IMG business, kasi cash flow po talaga ang solusyon sa lahat. Okay? Yung income po talaga ang ma-adjust natin. So, when you decrease your responsibility for the mortgage, that means that you can focus more on other things such as college funding, retirement, fulfilling your responsibility, and reducing your insurance needs. So again, ang utang is anay. Pakitype nga po anay para medyo allergic na tayo sa utang. Yan, kasi yan po yung sumisira ng financial foundation natin. No? Hindi tayo makaangat-angat kasi may kalaban yung pera natin. Okay? So in life, two outcomes can happen to you. Either you live too long or you die too soon. Of course, lahat tayo gusto talaga natin live long. No? Pero hindi nga natin control, no? At least naka-ready tayo. Ang ganda sa IMG, tinuturuan tayo sa X-Curve kasi you die soon, you need protection, and then if you live long, dapat meron kang retirement. So in any event, you should protect yourself and your family's future. Have high protection when you are younger. It will take care of your family, children, college education, mortgage, and debts if something happens to you. Save as much as you can take care of your future. Ayan. So, importante talaga na pag kukuha tayo ng insurance, yung alam natin mag-compute. So, dito sa workshop 2, tinuturo po yung DIME method, no? Para mas maintindihan natin yung sapat na insurance na dapat meron tayo. Ayan. There are a growing number of people who have more debt as they get older. So, wag tayong papayag na kasama tayo sa ganito, no? So, again, kung medyo kulang na rin yung time mo, ako, Miss Roan, 50 na ako, 60 na ako, pero may utang pa rin ako, no? So, may solusyon pa rin tayo. Pakitype nga po dyan, IMG Business, no? Kasi dito po sa business, syempre, ano yan, no? Control mo yan dahil kung magkano kikitain mo ngayong buwan, hindi yan nililimitahan ng company. Yun ang maganda sa business. Unlike pag-employment, pag empleyado ka, fixed na yan. Tama ba? Kahit na sobrang sipag mo, ma-promote ka pa, fixed na yung kikitain mo. So instead of reducing their mortgage, many people buy bigger houses and take on bigger mortgages. And of course, some may have more children if they remarry.
So, ang hirap, no, pagka kumuha ka ng utang kasi fix na yan, nababayaran mo eh. Pero yung income mo kasi hindi fix eh. Pwedeng mawalan ka ng trabaho, no? Pwedeng bawasan, no? Yung mga empleyado sa company nyo, pwede kang matanggal or mabawasan yung income mo. So as a result, they still have responsibility and therefore high protection needs even when they get older, no? Pag wala kang ipon, kailangan mo talaga ng insurance, no? Pero pag may sapat na ipon ka na, self-insured ka na, no? Di mo na kailangan ng malaking insurance. By understanding the X-curve concept, you may want to decrease your responsibility by increasing your savings so that you move toward a debt-free, happier life. Sa pakitype nga po, debt-free. Yan. So, marami na pong naging debt-free dito sa IMG kasi ginawa nila yung business. Natuto sila dun sa workshop 1 pa lang, matututo na kayo how to manage your debt. Paano nyo ma-zero out yan? Ano yung uunahin natin? May computation po dyan. So the two important questions you need to ask yourself, no? What if you die too soon? Who will take care of your family? Yan. So tignan lang natin kasi kung love natin yung family natin, importante na meron tayong maiiwan sa kanila, no? Yung life insurance, yan po yung isa sa mga sign na love natin yung family natin. Of course, ayaw nating mamatay, ayaw nating may mangyari sa atin. Pero hindi nga natin control yung life natin. Pero syempre, yung second question, what if you live too long, no? Who will take care of you? Of course, mas maganda yan kung meron kang sapat na retirement fund, may investment ka na kumikita ng passive income. Okay? So, solution, again, if you die too soon, life insurance will take care of your family. And if you live too long, investment and long-term care will take care of you. So, ang kagandahan niyan, again, sa dalawang senaryo, nire-ready tayo ni IMG. May solusyon si IMG. So, tatlo yung major financial needs natin na nire-ready tayo ni IMG. May financial product din na pwede tayong kunin para meron na tayo nitong tatlo na to, no? So, ito rin yung sinimulan ko noong 2012 na may income protection or life insurance. So, again, ang purpose niyan, this will protect your family if you die too soon. And life insurance protection can help you replace your income. So, pakitype po, income replacement. Yan lagi yung tinatandaan ko din na pag nawala ako, may income replacement ng family. So, help finance your children's education, pay estate tax, pay debts, etc. No, instantly. So, number 2, ang kailangan din natin is investment. This is the answer if you live too long. This will generate continuing income. Ayun na masarap, no? Continuing, hindi lang basta income. For you when you retire. It is your money working for you. So again, hindi magsisimulang mag-grow ang ating investment kung wala tayong sinisimulan ngayon. 'Di ba? Kahit sa maliit na halaga. And long-term healthcare, this is the answer to your healthcare needs when you retire or get old. Siyempre, yan na yung isa sa mga malalaking expense natin, yung healthcare. Kung nakita nyo, 'di ba, mga pensioner, laging may binibili silang maintenance or para sa healthcare needs nila. So how comfortable your healthcare situation will be after you turn age 60 depends on the decision you make today. So pakitype po today. Yan. So kung ano yung ginagawa natin ngayon, may effect yan 5 years, 10 years, 20 years from now. So the government programs, GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth are great, no? But we have to understand that they have limitations. Maganda yan lahat ng mga benefits natin. But you cannot rely on their coverage and benefits because they may not be enough to cover your needs. That's why it's important to look into the other means that can help you save and grow your money in order to prepare for your financial future. So maganda, meron kang government benefits, no, mga nare-receive na pension, pero maganda rin meron kang sarili mong savings program na pwede mong maasahan pag nag-retire ka. Yan, no? So ito yung mga program ng government natin for our retirement.
Yung mga SSS, GSIS, no? May PhilHealth din, Pag-ibig. So again, maganda meron ka nito. Kaya nga kami, no, nagbabayad pa rin kami ng PhilHealth kahit na may tagdalawa na kaming long-term healthcare. Kasi malaking bagay pa rin siya pero hindi kami aasa na dito lang kami nakarely. So may mga limitations kasi siya, no? Like sa GSIS, the proceeds and benefits from GSIS may not be enough when you retire and when you stop working, no? Meron kasi like SSS, no? The proceeds and benefits from SS may not be enough when you retire and when you stop working then. Kasi meron no, may kakilala tayo 5,000 per month yung nare-receive from their pension. Meron din naman naririnig ko maximum 15,000 per month. So syempre by the time na tayo magre-retire parang kasya ba yung kahit maximum pa yan 15,000 per month, 'di ba? So isipin natin 'yan. Kung kasya ba yung 15,000 per month pag tayo ay nawalan na ng income. So Pag-ibig naman, it's limited mostly to low-cost housing only and the PhilHealth naman, limited din and can't fully cover the healthcare claims and expenses. So again, maganda to. Kaya kung may chance kayong mag-contribute dito, i-activate nyo yung PhilHealth nyo, maganda yan kasi may coverage. Pero again, meron din tayong pandagdag kasi hindi naman natatapos sa isang savings lang ang ating retirement. So kung kaya nating magkaroon ng multiple investment savings program, mas maganda para mas maaga tayo makakapag-retire.